Okay, so yung next lesson would be plane areas in rectangular coordinates. So ito yung first lesson in terms of application. So dito na natin ina-apply yung integration talaga. And madalas, gumagamit tayo dito ng mga graphs, ganon, para maipakita natin kung paano ginagamit yung integration. So, unahin muna natin sa plane areas in rectangular coordinates. So, bago tayo mag-start sa integration talaga, bumalik muna tayo sa differentiation. So, sa differentiation, di ba, um, differentiation, ito yung lesson natin nung Calc 1. So, by the way pala, bago ako mag-start sa pagsosolve, magbigay muna akong 5 to 10 minutes concept ng application para at least magets paano ito nagawa, bakit ito nangyari, ganun. Oo, okay, coming back with differentiation. So, sa differentiation, ginagamit natin ito dati sa Calc 1. So, lagi tayong nakakita ng dx, lagi tayong nakakita ng dx, lagi rin tayong nakakita ng dy. So, ano bang ibig sabihin ng dx and dy na to? So, unahin muna natin yung sa symbol na d. Ano ba nga yung d? So, d, ibig sabihin niya yung differential of, kunyari, pag dx, differential of x, pag dy, differential of y. Pero ano bang ibig sabihin ng differential? So, ibig sabihin lang nito, little bits or small portion of. So, small portion of. So, pag sinabi mong dx, little bits of x or small portion of x. Or kung pag sinabi mong dy, little bits of y or small portion of y. So, ganun lang siya. So ngayon, i-apply natin siya. Ito, meron tayong graph dito na let's say y equals fx. Tapos, mag-drawing tayo ng vertical strip. Ito yung gagawin talaga natin. Vertical strip. Ganyan. Kaya ganyan. Vertical strip. Tapos, in here, this one represents the dx. And dito naman, this one represents dy. Bakit dx and dy? Kasi nasa nasa x-axis to, and ito nasa y-axis. Simple as that. And ito naman, nire-represent niya yung f of x. Yan. So kung dito naman, nire-represent niya dito, nire-represent niya dito is f of y. Yan. So, ayan. Diba? Ayan. So ngayon, pwede na nating ipasok yung concept of integration. So ngayon, since meron tayong differentiation na little bits or small portion of, ano naman yung integration? So bali yung integration, ibig sabihin niya lang is sum of, sum of, or ayan, yung sum of blank, ganon. So pag sinabi mong integral of dx, basically, yung sinasabi mo dyan is sum of little bits of x, or basically, ito, sum of dx. Sum of dx. Okay, so ngayon, i-apply natin yung rectangular area. So, ginagamit sa mga graph sa integration, ginagamit yung mga rectangles para ma-estimate or ma-approximate yung
area nung isang bounded region. So, kunyari, ito yung A, tapos ito yung B. So, naka-bound daw yung region from A to B. Tapos, gagawa sila ng rectangles. Gagawa sila ng rectangles, ayan. Dinrawing ko lang ulit. Para makuha nila yung approximate area nung nasa loob. So, yung gagawin nila, 'di ba ganyan um yung gumagawa sila ng rectangle sa loob. So, yung gagawin nila, papakaliitin nila yung area ay yung rectangle hanggang makover niya na yung buong bounded region. So, pag nakuha mo na yung bounded region na to, tinamad talaga. Makukuha mo na talaga yung area niya. So, ngayon, paano naman pumapasok yung concept na sum of dx? Paano pumapasok yan? So, di ba sabi ko sa inyo kanina, ito yung dx. Yan yung mga dx. Yan o, itong ganyan. Ito yung mga dx. So, basically, sabi niya lang daw, tapos diba ito, sabi ko fx to. So, basically, yung sinasabi niya lang, pinag-a-add mo, since itong fx, parehas lang rin tong fx. Parehas lang rin tong fx. Nyari ganyan. Pinag-a-add mo yung area ng fx times dx. So basically, pinag-a-add mo lahat tong area na to, area nito, area mo na to, area nito. Tapos makukuha mo yung area ng bounded region. Ganun lang. So bali, itong mga dx na to, pinag-add-add lang yan. Tapos yung fx rin, pinag-add-add. Well, basically, pinag-add yung area. Pinag-add yung area ng rectangle. So, di ba, ito, ito yung fx, tapos ito yung dx. Tapos, this can be also length, then this can also be width. So, length times width, so bali parang integral of length times width. Ganun lang siya. Tapos, makukuha mo yung area. Parang ganyan lang siya. Or area can also become f of x, which represents the L, then yung dx, which represents the width. So, ganun lang yung application niya. So ngayon, since na-discuss ko na yung application niya, let's now go to the solving part. So sa solving part, meron tayong two formulas dito na ginagamit. Kung gagamitin natin yung rectangular, um, yung, rec yung mga rectangular strips. So meron tayo ditong um, vertical strip and meron rin tayong horizontal strip. So sa vertical strip, burahin lang natin. So sa vertical strip, the vertical strip, basically, kunyari ito, may bounded region. Tapos, yung ginagawa mo lang yan is magdodrawing ka ng vertical strip dito. Tapos, this one represents yung mga graphs and this one represents, well, yung dx. Ito yung nire-represent niya, yung mga graph. Tapos, ayan, dx. So, ito, iba nga f of x to. Tapos, dx. Tapos, wait lang. So, di ba, add ko lang. Di ba sabi ko kanina, dx, small portion of. So, bali, parang kumukuha ka ng konting portion sa x
kaya siya naging dx. Or bakit siya naging small portion of or little bit. So, yun lang. So, coming back with here. So, yung fx natin, magsisimula ay from dito to dito. Diba? So, merong nagkaroon ng difference. So, ayan. So, nagkaroon ng difference. So, kaya dito, may explain bakit naging y upper and bakit naging y low, minus y lower. So, this one, ito yung, ito yung graph ng y upper and ito yung graph ng y lower. So, ipagmaminus mo lang sila, makukuha mo yung value ng fx. Tapos, multiply mo yung uh, dx para makuha mo yung area. So, basically, kunin mo lang yung graph nito. Grabe, pinaka-complicate ko. Bali, kunin mo lang yung equation ng graph nito. Tapos, kunin mo yung equation ng graph na ito. Tapos, integrate mo lang siya. Ganun. Ngayon, di ba nga merong vertical and horizontal strip? So, anong difference ng vertical and horizontal strip? So, sa pag vertical, vertical yung strip. Pag horizontal, horizontal yung strip. So, ganito yung horizontal. And since ano dito, this one would be Fy. Fy na siya. Fy na siya. Ay, wait lang, mali. Fy na siya. Tapos this one would be dy. Ganyan. So from here to here, magiging siyang, since dito to dito, from dito yung kinukuha mo hanggang dito, kaya naging siyang x to the right minus x to the left. Okay? So, ayan. So, little bits of reminders on anong gagamitin mo kung horizontal ba or vertical strip. Nakadepende yan sa graph. Kasi, ginagamit mo lang yung, ma'am, ginagamit mo lang yung either strip, depende dun sa graph, na pinapakitang graph. What, like, what do I mean? So, kunyari, ito, we have a parabola. Kunyari, we have a parabola. Kaya ganyan. Tapos, nakaganito daw siya. So, meron kang graph dito, tapos meron ka rin ditong graph. So, let's say, this one is graph A and this one is graph B. Tapos, mamimili ka kung anong strip yung gagamitin mo. So, tinry mo is vertical strip. So, as you can see, yung upper nito and upper nito, magkaibang graph. So, therefore, applicable gamitin yung vertical strip. Pero, pag ginamit mo yung horizontal strip, makikita mo na yung point dito to point dito, parehas lang na graph A. So, hindi mo pwedeng gamitin yung horizontal strip. So, gagamitin mo lang yung either strip kapag it does not touch the same graph. Okay? It does not touch the same graph. Okay. So, ngayon, let's try the first problem. Get the area of the bounded region by the graphs of y equals x
y equals 2x and x plus 4. So una, yung kailangan kong gawin is gagawa muna ako ng graph. So let's choose y. This one is the graph, di ba? And let's label it 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2. So this one is 5, this one is 5, yan. So, oops, yan. So, ayan. So, una, kailangan muna nating i-graph ito, itong y equals x. So, paano ba ito i-graph? Basically, kung gusto mo man itong i-graph, ibig sabihin lang yan, tumataas siya by 1 unit. And mag-start siya ng 0. As you can see, y equals x plus 0. Yan. Or y equals x. Itong 0, ito yung parang magsasabi kung saan ka magsa-start. Anong, saang axis ng y. So, kunyari sabi niya y equals x plus 2. Therefore, mag-start ka dito. Tapos, yung ano mo is yung parang yung pag-increase ng height ng ano ng graph mo by 1 unit. So, ayun. Since na-plot ko na, pwede ko na siyang i-line. So, this one would be y equals x. So, don't forget to label your graphs. Tapos, meron tayong y equals 2x. So, yung y equals 2x na to, ibig sabihin, kung kanina, sinabi, di ba sabi ko dito sa y equals x plus 2, mag-start ka dun sa, like, sa y equals 2. Yun. Pero, pag sinabi niya namang y equals 2x, ganyan, mag-start ka pa rin sa 0, sa 2x plus 0 yan. Tapos, yung ano niya, yung pag-akyat niya, by 2 naman. Kung kanina, by 2 units naman. So, mag-start tayo dito. Tapos, akyat siya ng 2 units. So, 1, 2. Tapos, dito tayo. 1, 2. Tapos dito. So, dito maging 6. Ito yung bandang 6. Ito naman, bababa ito ng tig 2 units. Tapos, yan. So, therefore, ganito yung ito niya, graph niya. Tapos, lastly, sabi niya x equals 4. So, ito yung x equals 4. So, pag sinabi niya x equals 4, bali gagawin mo lang yung, kukunin mo lang yung line equals 4. So, ito, extend lang natin ng konti. Yan. So, hinahanap natin daw yung bounded region. Ayan. So, yung bounded region natin ay nandito. So, yung bounded region natin, di ba? Ayan. Ngayon, paano natin to isa-solve? So, pwede natin gamitin dito, mamimili tayo kung vertical strip or horizontal strip. So, mag-trial muna tayo kung anong gagamitin natin. So, una, pag nilagay ko yung vertical strip, yan, 3 beses, hindi nagta-touch yung graph, yung um yung line sa same graph.
Pero pag inano naman natin, in horizontal, ito hindi. Hindi siya nagta-touch same graph. Pero pagdating natin dito, ayan, biglang nag-iba yung graph. So yung gagawin mo niyan dito is kukunin mo yung area dito, tapos kukunin mo yung area dito, tapos ipagpa-plus mo, which is matrabaho. So para hindi maging matrabaho yung gagawin natin, gawin na lang natin is gumamit tayo ng vertical strip, 'di ba? So ngayon, una sulat muna natin yung formula ng vertical strip. So, oops, from A to B, tapos y upper minus y lower, tapos dx. Okay, dx. Y upper minus y lower dx. Okay? Then, ano yung next na gagawin? Wait lang. Well, actually, yung next na gagawin is, so una, kailangan muna natin i-determine kung ano yung y upper and ano yung y lower. Then after that, um, wala na ba? Meron pa. Yung next natin is kailangan natin kunin yung lower limit A and yung upper limit B. So, ayan. So, ano ba yung y upper? So, yung y upper natin ay na hindi ko sinulat. Ha. Ito is y equals to. So, would be y equals to x. And ito magiging to x. So, yung y upper natin, di ba ito yung vertical strip? Yung vertical strip. Yung pinakamataas, yung tinatamaan niya is y equals to x. So, therefore, this one equals, yung y upper natin is 2x. Or, well, y equals to x. Kasi y upper natin is 2x. Tapos, yung y lower naman natin, yung pinakamababang tinatamaan ng vertical strip is y equals x. So, therefore, this one would be x. Ngayon, paano naman natin kukunin yung, paano naman natin kukunin yung upper limit B and lower limit A? So, ito yung advantage ng pagka-graph kasi madali mong makikita kung ano yung upper limit at yung lower limit. So, yung first tip dito is anuhin mo muna. Tignan mo muna yung graph and tanongin mo sa sarili mo, saan ba nag-start yung bounded region? Saan ba nag-start yung bounded region? Diba dito? Dito banda nag-start yung bounded region. So, therefore, and ano yung bounded region. Tapos, by the way, tapos, hanapin mo kung saan nag-stop yung bounded region. Kaso, before that pala, kailangan mo munang i-consider kung dx ba siya or dy. So, ito rin yung significance ng dx and dy. Pag sinabi mong dx, pag nakalagay dyan dx, therefore, yung ibe-base mo is nasa x-axis. Yung limits niya nasa x-axis. Pero pag sinabi niyang dy, yung limits mo ay nasa y-axis. Okay? So, since dx yan,
yung ibe-base nating limit for lower and upper limit ay nasa x, x-axis. So, nag-start siya sa 0, tapos nag-end siya dito sa dito. Nag-end siya dito which is x equals 4. So, therefore, yung lower limit a natin is 0 and yung upper limit natin na b would be 4. So, ngayon, pwede na nating i-solve. So, mag-start tayo sa 0 to 4. Tapos, yung y upper natin is 2x. 2x minus x dx. Tapos, i-ano lang natin, 0x dx. Tapos, kunin natin yung integrate natin yung x dx. That would be x squared over 2 from 0 to 4. Okay? Ngayon, ako, ginagawa ko, pag ganyan lang, hindi ko na sinasolve yung sa 0 kasi 0 squared over 2 is 0 lang. So, isolve ko na lang yung nasa 4. So, basically, ito magiging lang tong 4 squared over 2. Hindi ko na sinolve yung 0 kasi magiging lang tong 0 squared over 2. Ito yung sinasabi ko. Hindi ko na isolve tapos nilagay ko pa. So, 4 squared is 16 divided by 2. So, 16 divided by 2 is 8. So, therefore, 8 square units yung sagot. So, therefore, this is the answer. Okay? Take in. Okay. Next. Ngayon, yung next naman daw is kunin yung bounded region. In number 2, kunin natin yung bounded region ng um, oops, bounded region, kunin natin yung area, bounded region ng y equals x squared and y equals x plus 2. So ngayon, since meron nang lumalabas na quadratic dito, di ba? Quadratic area daw, sinahanap. Meron tayong quadratic. Therefore, magkakaroon na ng parabola. So, ngayon, kailangan natin gumawa ng graph. Pag nagkakaroon ng parabola, dyan pumapasok yung um, benefit or yung relevance ng vertex. Kailangan meron tayong vertex pag may parabola. Kailangan meron tayong vertex pag parabola. So, meron tayo dito, y equals x squared, di ba? So, as you can see, y equals x squared yun to. Tatandaan nyo, pag ganyan siya, laging may x squared. Like, x squared, y equals x squared lang, ganun. Or, kunyari, y equals 2x squared, y equals 1 half x squared, or y equals 7x squared, ganun. Laging yung vertex mo, magiging siyang 0, 0. Okay? Kasi, di ba, ito yung x, ito yung y. So, let's say, let x equal 0, y equals 0 squared. So, 0. Therefore, yung points niyan, it's just 0, 0. Okay? Yan lang siya, 0, 0.
So, laging 0, 0 yung vertex pag merong, pag ganito yung format ng ano niya, laging x squared. Like, y equals x squared. Pero, mag-iba yung ano niya pag naging kunyari y equals x squared plus 1. Mag-iiba na yung vertex niya pag ganun. So, ayan. So, meron na tayong vertex. So, pag ganyan pala, pag meron tayong ganyan, yung usually na, pag meron tayong parabola, ganyan, tapos isang linear, yung lagi kung, yung tatlong lagi kong kinukuha is una yung vertex, tapos yung point of intersections. Importante yung point of intersections para makuha natin yung limits and yung x and y intercept. Yung sa tinuturo sa atin, ito lang yung need. Pero ito, kinukuha ko na rin para magkaroon tayo ng easy graphing. And you never know, baka plus ka na pag inano mo yan. Yan. So anyway, so meron na tayong vertex, kailangan na natin kunin yung points of intersection. So para makuha natin yung points of intersection, yung gagawin mo lang is kailangan mong i-equate yung both equation. Since parehas naman silang y, pwede natin i-equate na x squared equals x plus 2. Tapos, ito, ililipat natin sa kabila, x squared minus x minus 2 equals 0. Then, after that, pwede natin itong factor x minus 2, x plus 1, 0. X would be negative 1, ay negative, tama, negative 1 and 2. Diba? Tapos, pag sinubstitute natin, like kahit isang value lang dito, so, ay, hindi kahit isang value. What I meant is kahit isang, isang function lang. So, let x equals negative 1. So, y equal negative 1 squared, magiging siyang 1. So, let x equals 2. So, 2 squared, magiging siyang 4. Okay? So, therefore, yung mga ano mo dyan, yung points of intersections mo ay negative 1 and 1 and 2, 4. Yan. So, yung dalawa na. Last na lang is x and y intercept. Ibig sabihin lang nito is at what point tatama yung graph sa x and y axis. So, pag hinahanap mo yung x-intercept, ililet mo yung y equals 0. Pag hinahanap mo naman yung y-intercept, ililet mo yung x equals 0. So, bali-baliktad ha. Pagpapalito. So, ito, sige, let's try y equals x squared. Hanapin natin yung x-intercept ng y equals x squared. Diba? Yan. So, pag nilet natin yung y equals 0, 0x squared. So, x is 0. Pag ina naman natin, nilet x equals 0 naman natin, y equals 0 squared. So, y equals 0. So, kung makikita nyo, 0, 0, this one is also the vertex. One is the vertex. So, tama lang na merong 0, 0 sa graph. Next, since meron na tayong, nakita na natin kung saan magtatama yung parabola sa axis, sa x and y axis. Kunin naman natin yung y equals x plus 2. Saan siya tatama? Sa, saan, saan tatama yung graph sa x and y axis? So, para sa sa x-intercept, let y equal 0. So, y equals 0. So, magiging 0x plus 2. So, therefore, x equals negative 2. Okay? So, x equals negative 2. Bali ito, di ba, ano yan?
Tapos x equals negative 2. Tapos, gagawin naman natin ay ililet natin yung x equals 0. So, makukuha natin y equals 2. So, therefore, yung um, tatama yung function na y equals x plus 2 sa negative 2, 0. At ito negative, bakit siya naging negative 2, 0? Negative 2 and y equals 0 and 0, 2. Bakit siya naging 0, 2? Kasi x equals 0 tapos y equals. Okay? So, since meron na tayong point of intersection, vertex, ganun, pwede na tayong mag-graph. So, unahin muna natin sa parabola. So, 0, 0. Mag-start ka dito. This is the vertex. Tapos, points of intersection nyo daw is negative 1 ba? Okay. No, negative 1, 1. Negative 1, 1. Here yun. Tapos, yung points of intersection naman na isa is sa 2, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 4. Yan. So, ngayon, pwede na natin itong i-graph. Yung 2, 4. Tapos, yung x plus 2 naman, x plus 2, tatama daw siya sa um, tama daw siya sa negative 2, 0 at 0, 2. So, negative 2, 0, 2, negative 2, 0 at 2, 0. So, therefore, yung, wait lang, palitan natin. Tama daw siya dito. Therefore, yung ano niyan, graph niya, maging ganito. Yung, tapos ito yung point of intersection nila. Oh. Yan. So, ito, y equals x plus 2. And ito, y equals x squared. So, ito, medyo tricky lang to, yung method na to um, in terms of graphing. Tricky, tricky siyang method for graphing. So, kung nalilito ka sa graphing ng ano, you could always use a table. You could always use a table. Ito yung tinatawag kong table method. Table method. So, pag sinabi mong table method, bali gagawa ka lang ng method. So, y equals x squared, tapos iba y equals x plus 2. By the way, i-remind ko lang na hindi pa tayo nag-integrate dito. Pinapakita ko muna paano mag-graph. Paano ka mag-graph sa ano, sa graphing paper. Paano ka mag-graph? So, ngayon, y, tapos, gawin natin x, then y. Oops. Then ito, x, then y. So, laging unahin mo sa negative. Negative, kahit negative 2 ka lang mag-start. Negative 2, 1, 0, 1, 2. So, negative 2. So, if nilet mo yung x equals negative 2, so magiging itong 4. Pag nilet mo yung x equals negative 1, magiging siyang positive 1. Pag nilet mong x equals 0, dito, magiging siyang 0. Tapos ito, 1 rin. Ito, 4. So, using the same method, negative 2, 1, 0, 1, 2. So, negative 2, magiging itong 0. Negative 1 plus 2.
Negative 1 plus 2 is 1. 0 plus 2, 2. 1 plus 2, 3. 3 plus, 2 plus 2, 4. So, ayan. Oops. Ano ka, mag-landscape ka. Ayan. Yun na lang. So, as you can see, ayan, negative 2. Ayan. Ikaw na lang mag-check. Ikaw na lang mag-check kung ano ba, kung tama. Pero, ayan, makita mo, negative 1. Ayan, negative 0, 0, negative 1, 1, 1, 1, negative, ito, negative 2, ito pa, negative 2, 4, tapos ayan. Tapos ito naman, yan, 1, 3, 2, 4, 0, 2, yan, bali ganyan. Yun yung another method ko. Pag nahihirapan akong mag-graph. Kaso, kailangan ipakita mo talaga yung points of intersection at um yung vertex. Yun yung dalawang pinaka-importanting ipakita. Tapos, ayan, pwede na tayo mag-solve. Dami kong kulay na ginagamit, ah. So, una, determine muna natin kung anong gagamitin nating graph. Ay strip, vertical, or horizontal. Vertical ba to or horizontal? Of course, it is. Gagamitin natin ay vertical. Bakit ginamit vertical? Kasi lahat, pag ginawa mong ganyan, hindi magta-touch yung points, yung edges niya sa same graph. Unlike, pag gumamit ka ng horizontal graph, ay horizontal strip, kunyari from here, okay, sige, hindi siya same, pero by the time na pumunta ka dito, same na yung graph niya. So, hindi na siya applicable. So, ayun, gamitin natin vertical strip. So, since nagumamit tayong vertical strip, palit natin kulay. Gumamit tayo ng vertical strip. Hanapin mo na yung y upper and y lower. Y upper natin ito, y lower natin ito. Y upper natin is y equals x plus 2 and y lower natin is x squared. So, y upper is x plus 2, y lower is x squared. So, ngayon, hanapin na natin yung A and B. Yung upper limit A and lower limit B. So, dito, makikita mo yung relevance ng points of intersection. So, wait lang. Sulat muna natin yung formula, di ba? From A to B to, tapos y upper minus y lower. Tapos, yung gagamitin nating differential ay dx. Since dx yung ginamit nating differential dito, therefore, yung limits mo dapat ay in terms of x, di ba? Parang sinabi ko dun sa example number 1. So, since in terms of x, yan. Tapos, di ba kanina nag-ano ka ng points of intersection? Check mo ulit yung points of intersection mo. Yung points of intersection mo. Tapos, tignan mo lang kung ano yung x dyan. Di ba? Yung x dyan ay this one is x, this one is y, this one is x, and this one is y. So therefore, yung limits mo ay from negative 1 to 2. And kung i-check mo yung ano, since dito nag-start yung bounded region sa negative 1, nag-end siya sa sa positive 2. See? Wow, amazing. So, yun yung another trick. So, yun yung another trick. Ito yung relevance ng pagkahanap ng points of intersection para mapadali mo yung buhay mo.
para makuha yung limits. So therefore, yung lower limit A mo is -1 kasi ito yung pinakamaliit. And yung upper limit B mo is 2 kasi ito yung pinakamalaki. So ngayon, pwede na natin itong isolve. So, lang confirm pa lang. So, -1, 2, yung y upper mo is x plus 2 minus x squared dx. Tapos, I guess we can rearrange muna to para hindi nakakalito. I-rearrange ko in terms of degrees. -x squared plus x plus 2 dx. And now we can integrate this, and integrate this. And if we integrate this, yan, magiging itong -x cube over 3 plus x squared over 2 plus 2x from -1 to 2. Ngayon, isa-substitute lang natin negative, negative, ayan, -2 cube over 3 plus, ito, bigyan natin bracket, 2 squared over 2 plus 2 ay 2 times 2 minus negative 1 negative 1 cube over 3 plus -1 squared over 2 plus 2 times -1. Okay? So ngayon, ito maging itong 2 cube is negative, ayan, 2 cube is 8 times -1. So 8, -8 cube plus ito maging itong 4 divided by 2 ay 4 over 2. So 4 over 2 is 2 plus 2 times 2 is 4 minus ito, -1 cube is -1, -1 cube plus ito, -1 squared is 1, ay -1, 1, -1 squared over 2 is 1 half, and this one would be -2. So ngayon, pwede natin i-simplify, -8 over 3 plus 6 minus ito, negative times -1/3 is 1/3 plus, plus ba? Oh, plus 1 half minus 2. Yan. So, ito, gagawin ko siyang um, denominator na 6, ha? So, magiging itong 6, tapos ito magiging 16 plus 6. Ginawa ko siyang denominator na 6 kasi ito, pag pinag-add mo tong dalawa, magiging tong 6 plus 2 plus 3, yan o, minus 2. Pinag-add mo yung fraction. So ngayon, ito 16 over 6 plus 6. Ito, maging itong 5 over 6. Tapos i-distribute ko na yung negative sign na. So ito 5 over 6. 5 over 6. Tapos ito 2. Tapos distributing the negative signs. Negative signs, ito negative. Ito magiging positive. So ito, 16 minus 5 is 11 over 6. Tapos ito, 8. So, lalagyan ko to ng denominators na 6. So, 11 over 6
plus ito, 6. So, 6 times 8 is um 48. Tama ba? Wait lang. Tama ba yung ginagawa ko? Wait lang. I-check ko lang yung ginagawa ko kasi baka mali pala. Wait lang. Wait lang. I-check ko lang po ang aking ginagawa. So, -8/3. So, 2 plus 4 minus 0, -1/2 minus 2 plus 1/3, 6 minus 8/3 minus 5 minus 12. 5 minus 12 is 7. Nakakaya naman ako. 27 numbers. Okay. Okay, nakita ko na yung mali ko. So, instead of 16/6, nakalimutan ko pala yung negative sign dito. So, ayun, sorry. Sabi na may mali. So, -16/6 plus 6 minus 6. So, ayan, instead of 11, magiging tong -21 plus 8. So, -21 plus 8, magiging tong 48 minus 21. That would be 27/6. So, simplifying 27/6, that would be 9/2 square unit. So, this is the answer. Okay? Okay. Ano muna, mga bigyan or refresher muna mga um, 2 to 3 minutes. So, if you're watching this, pwede mong skip muna to. Skip na to kung gusto mong tuloy-tuloy. Or kung gusto mong magpahinga along with me, kaya mga 2 to 3 minutes, ano lang, break, refresher, ganon. So, tuloy mo lang yung video.
All right, let's come back to my channel. Okay. So, ayan, para sa next, kunin naman natin yung bounded region ng y equals x squared and y equals negative x squared plus 4x plus 6. So, bago ako mag-start dito, bigyan ko lang kayo ng bigyan kita muna ng konting reminders. Reminders in terms of yung opening ng parabola. So, pag y equals x squared, therefore, upward, ko na, upward yung opening niya. Pag ano, pag ano naman, y equals negative x squared, yung opening niya, pababa, or pag ganun, yung graph. Pag sinabi naman x equals y squared, yung opening niya, to the right. Or x equals y squared. Okay, tama lang. To the right. So, wait lang. Hmm, Wait lang. Mali yata yung direction. Ganyan na lang. Yan. To the right. Tapos, x equals y squared, x equals negative y squared. To the left naman, yung opening niya. So, ganyan. Kung makikita mo yung graph, ito, since y equals x squared, ito nga. Therefore, ito, yung opening niya is pa-upwards. And ito naman, since negative x squared to, yung opening nito is downwards. Okay? So, yun na yung expect mo. So, ngayon, yung una nating step talaga, yung lagi nating step pag nagkakaroon tayo ng parabola is get the vertex. So, ayan. Vertex na. No? So, since dalawa yung parabola natin, dalawa rin yung hahanapan natin ng vertex. So, sabi ko nga 'di ba kanina na y equals x squared, 'di ba y equals x squared? Therefore, yung vertex niyan is automatically 0, 0 na. How about naman sa y equals negative x squared plus 4x plus 6? Paano kukunin yung ano niyan? Yung vertex niyan. So, yung gagawin lang natin is we have to um we have yung gagawin lang natin is we have to um i-ano sa standard, wait lang, standard ba yun? Wait lang, let me check. Alam ko standard yun eh. Standard formula of a quadratic equation. Wait lang. Hindi. Hindi pala. So, general form pala. General form pala yung tawag. Ha? Wait lang. Yan, basta general formula. Kailangan naka-general formula. Okay? Okay. So, ano muna yung general formula? So, yung general formula is basically ganito siya. Um,
y minus k squared equals x minus h squared. Ito, meron tayong negative y minus k squared equals x minus h squared. Tapos meron tayong y minus k squared equals wait lang. Wait lang, never mind this one. Basta ganito siya. Y minus k squared equals x minus h squared. Ganyan siya. Ganyan yung format niya. Okay, anyway. Sige, gawin natin, no? So, una, kung mapapansin nyo, gawin mo muna is lipat mo yung 6 sa kabila. So, y equals negative 6 yan. Tapos negative x squared plus 4x. And as you can see, this can be, yung pwede natin magamit yung completing the square. So, pag completing the square natin to, maging itong y minus 6 equals negative, pwede muna natin factor out yung negative sign. So, maging itong x squared minus 4x. So, ito, y minus 6 equals negative x squared minus 4x. So, pag kinampiting the square natin to, magiging itong um, plus 4 minus 4, di ba? Tapos, ito, y minus 6 equals negative. Ito, maging itong x minus 2 squared minus 4. Tapos, if dinistribute natin yung negative signs, maging itong y minus 6 equals negative x minus 2 squared, x, x squared. Tapos, ito magiging itong positive 4. So, ngayon, itong positive 4 na to, ilipat natin sa kabila. So, maging itong y equals negative 10 equals negative x minus 2 squared. So, ayan, makukuha na natin yung vertex dito. So, ito, y minus 10 equals 0, y equals 10. Tapos, 0 equals negative x minus 2 squared, x equals 2. Okay? So, therefore, yung vertex dyan is 2, 10. Vertex ng negative x squared plus 4x plus 6. Negative 2, 10. So, since meron na tayong vertex, kailangan naman natin kunin yung points of intersection. Kailangan natin kunin yung points of intersection. So, okay. Points of intersection. So, para naman sa points of intersection, wait lang. Okay, para sa points of intersection, di ba meron tayong y equals x squared, the y equals x squared and y equals negative x squared plus 4x 6, diba? Ngayon, we have to equate this to x squared equals negative x squared plus 4x plus 6. Then ito, transpose natin, ay hindi, transpose natin lahat to dito para mag-positive yung x squared. So magiging itong 2x squared minus 4x plus 6 equals 0. Tapos, ano natin, i-factor natin yung 2, magiging itong x squared minus 2x plus 3 equals 0. And ito, magiging itong 2x minus 3, x plus 1, x plus 1, 0. Therefore, x equals 3 and x equals negative 1. Tapos, kahit i-ano na lang natin, yung nakuha nating values, plug in na lang natin sa isang graph, which is, ito na lang, y equals x squared kasi madali lang yan. So, y equals x squared. So, let x equals 3. So, letting x equals 3, maging itong y equals 9. And letting y equals
x equals -1, magiging itong y equals 1. So therefore, yung mga points of intersections natin ay ay 3, 9 at -1, 1. So next, since meron na tayong points of intersection, meron na rin tayong vertices. Actually, pwede na tayo mag-start sa graphing eh. Pero, we could also use, we could also get the x-intercept para mas madali yung graphing. X-intercept and y-intercept. So, sa ano, y equals x squared. So, ano lang naman to? So, y equals x squared, yung x and y intercept niya is 0, 0 lang naman. Ngayon, punta tayo sa y equals negative x squared plus 4x. Plus y equals negative x squared plus 4x plus. Yan. So, gagawin natin, ililet x equals 0 muna natin. So, let x equals 0. Matatanggal rin to. So, magiging lang tong y equals 6. So, yung ano niya, um, yung y-intercept niya is 0, 6. And yung ano naman, x-intercept, let y equals 0. So, 0 equals negative x squared plus 4x plus 6. So, factor natin yung negative x squared minus 4x minus 6. 0 equals negative x minus 4, x minus, the x minus, wait lang, hindi yata possible to, right? Wait lang, isipin ko muna. Possible ba to? Parang hindi. Negative 6, negative 3, negative 2, 3, 2, 5, 6, 1, 5. Think hindi siya possible. Gagamit ka ditong quadratic equation. So, para hindi, wait lang ha, recheck ko. Okay, so hindi nga siya factorable. Hindi nga siya factorable. So, since hindi siya factorable, huwag na natin, huwag na natin kunin. Huwag na natin kunin yung ano, yung x-intercept, yung y-intercept. So, meron tayong 0, 6. Wait lang. Pinag-iisipan ko kung possible ba talaga o hindi. Attempt tuloy akong gumamit ng quadratic equation. So, b squared 16 minus 4 90. Hindi siya. Okay. So, at least meron tayong information na tatama yung graph sa ano sa 0, 6. So, ngayon, we can already do the graphing. Pataas lang natin yung graph.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. So, five, ito. Sorry, nag-ano lang, nag-take time lang sa pagka-graph. 1, 2, 3, 4, 5. Yan. So, ayan yung graph, di ba? So, yung vertex natin, mauna tayo sa vertex ng ano, 0, 0. Tapos, so, unahin muna natin yung pag-ano ng ano, ng y equals x squared, di ba? 0, 0. Tapos, 0, 0. Tapos, 3, 9. Well, actually, yung ginawa lang natin kanina. And, tapos, ito, 2, 4. Tapos, 3, 9 daw. Ito yung time na tatama siya dun sa isang graph. Yan, bali ganyan yan. So, pag ganito, yan. So, ito yung y equals squared. Ngayon, kunin naman natin yung graph. Ito na yung medyo tricky. Kunin natin yung graph ng y equals ito, negative x squared plus 4x plus 6. So, una muna tayo sa vertex. So, 210 daw. So, sa 210, dito daw, wait lang, ibayin natin yung medyo iba-iba na. Yan. 210. Tapos, yung points of intersection nga daw is um, 3, 9 and negative 1. 3, 9. Ito, 3, 9 and negative 1. Tapos, meron tayong info na tatama siya sa 0, 6. 0, 6. So, 0, 6. Ito daw siya tatama. So, yung ito na natin symmetric. So, pag ganyan nun siya, so therefore, yan yung graph niya. Diba? So, y equals negative x squared plus 4x plus 6. Ayan. So, ayan. Pwede na tayong graph. So, graph. Pwede na tayong mag-integrate. So, gamitin natin vertical or horizontal. Of course, gagamitin natin ay wait lang. Of course, yung gagamitin natin ay vertical. Vertical yung gagamitin natin dahil pag ginamit natin yung horizontal, at this point, magta-touch siya sa same graph. So, vertical gagamitin natin. Ito. So, dito, meron tayong, so, determine natin ano yung y upper and y lower. So, obviously, dito, yung y upper natin is yung y equals negative x squared plus 4x. Tapos yung y lower natin is yung y equals x squared. So, we can already uh, so y upper natin is negative x squared plus 4x plus 6. Tapos yung y lower natin is x squared. Ngayon, paano yung upper limit A and lower limit B? Ay, lower limit A and upper limit B. Okay. So again, puntahin lang natin yung
points of intersection. So sabi sa points of the intersection, 3, 9, and negative 1, 1. Negative 1, 1. So points of intersection, ulit lang natin dito. 3, 9, and negative 1, 1. Okay? Ngayon, so since gagawin na natin vertical strip, so, di ba, from A to B, tapos y upper minus y lower dx. Ayan, since dx yung gagamitin natin, therefore, yung i-consider natin ay, wait lang. Therefore, yung gagamitin natin ay in terms of x, yung mga x. So, therefore, yung limits natin ay magsisimula sa negative 1 until 3. So, let's check negative 1 to 3. So, nag-start negative 1 to 3. So, ito, negative 1 to 3. So, negative, ayan, ito yung points of intersection niya. Kahit hindi mukhang nag-intersect sila doon. Pero as you can see, itong ano na to, point, yun yung points of intersection nilang dalawa. Wait lang, ibahin ko yung ano kulay. Yan, 3, tapos ito, yan. Negative 1 and negative, and 3. So, yan. So, ngayon, we can already solve this. So, negative 1, 2, 3. Tapos, y upper natin. Yung y upper natin is negative x squared plus 4x plus 6 minus x squared, which is yung lower natin. Tapos, dx. Hindi ko pala nasulat yung dito. Okay. Ngayon, pag-add lang natin, 3, negative 1, negative 2x squared plus 4x plus 6 dx. So, pwede natin integrate. So, negative 2x cubed over 3 plus ito 4x squared over 2 plus ito 6x from negative 1 to 3. Kaso cancel 1 natin to. So, negative 2x cubed 3 plus, ito magiging siyang 2x squared plus 6x from negative 1 to 3. Okay? So, ngayon, we can already evaluate this. So, negative 2/3. So, unahin natin sa 3 cubed plus 2, 3 squared plus 6 times 3. Yan. Ngayon, ima-minus natin sa value ng sa lower limit. So, negative 2/3, negative 1 cubed plus 2 times negative 1 squared plus 6 negative 1. So, ito magiging tong 27, di ba? Ito. Magiging 27 to divided by 3. 27 divided by 3 is 9. So, 9 times negative 2, magiging siyang negative 18 plus 3 squared is 9 times 2. 3 squared 3 squared is 9 times 2 is 18. Tapos 6 plus 6 times 3 is 18. So as you can see, cancel na to. Basta 0 lang yan. Minus ito, negative 1 cube. Negative 1 cube is negative 1 times negative 2/3, magiging itong positive 2/3. So, plus 2 lang to. Kasi negative 1 squared is 1.
Tapos minus 6. Matitira na lang. 18 minus 2/3. Ito, 2 minus 4 is, 2 minus 4 is negative 4. Diba? So, i-distribute natin yung negative signs, negative 2/3. Tapos ito, negative times negative 4, magiging itong plus 4. Itong 22 minus 2 over 3. So, kung aanihin natin to, magiging itong 66 over 3 minus 2 over 3, magiging siyang 64 over 3 square units. So, therefore, this one is the final answer. Yan. Okay, so next siguro, hmm, sige, next, puro kasi vertical strip ginagamit natin eh. Try naman natin horizontal strip. Sige, try ko with my own example. Sige, try natin ito. Kunin natin yung bounded region ng x equals y squared and y equals, ano kaya? Y equals 1. Ay, mali. X equals 1 pala dapat. So, ito, kung gagamit tayo ng table, so, y tapos x. So, kung yung y is negative 2, x would be 4. If y equals negative 1, x will be 1. If 0, 0, 1, 1, 2, 4. Yan. Pero kung kukunin naman natin yung vertex ng, since parabola pa rin to, since ganyan yung format, yung vertex nyo pa rin magiging 0, 0 pa rin to. Ngayon, how about points of intersection? Bali, wait lang natin yung ano, yung two equations. So, x equals y squared and x equals 1. So, y squared equals 1 lang yan. So, would be y equals positive negative 1. So, y equals positive negative 1. So, ayan, nakuha na natin yung value ng y. Tapos, how about naman yung sa value ng x? So, gawin lang natin, let y equals 1. So, gamitin natin tong formula, yung ano na to, graph na to. X equals y squared. X equals y squared. X would be 1. Pero pag nilet natin to ng y equals negative 1, x equals 1 pa rin. So therefore, yung points of intersection is 1, 1, and 1, negative 1. Okay? So, meron tayong vertex, meron na rin tayong um, points of intersection. So, syempre, pwede na tayong mag-start sa graphing. Yan. Okay? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, ito, 5. So, 1, 2, 3, 4, 5. Negative 5.
1, 2, 3, 4, 5, 5, 1, 2, 3, negative 5. Okay, ngayon, meron tayong table of values. Matutulungan tayo nito sa pag-graph ng x equals y squared. So, magsimula tayo sa negative 2, 4. So, negative 2, 4, negative 2, 4. Ito yung negative 2 na negative, hindi. Negative 2, 4 pala. Negative 2, 4. Baliktad. So, negative 2, tapos 4. So, negative 2, 4. Sorry, dito pala siya. Tapos, negative 1, 1. Tapos, 0. Wait lang, nalilito ako. Negative 2. Ah, y pala to, sorry. So, dapat pala 4, negative 2. Sorry, 4, negative 2. 4, negative 2, ito. 4, negative 2. Tapos, 1, negative 1. Tapos, 0. Tapos, 1, 1. And 2, 4. 2, 4. 2, 4. So, therefore, ito yung graph ng equals x squared. Hindi, hindi na naman. Y squared, hindi. X equals y squared. Ngayon, paano naman yung x equals 1? So, x equals 1, ito lang yun. Yan. As you can see, hinahanap natin yung bounded region nito. So therefore, itong yung hinahanap nating area. Hinahanapin nating area. So, anong gagamitin natin? Vertical or horizontal? In this case, yung gagamitin na nating formula is horizontal. Kasi, hindi nagtatouch sa same graph yung lines or yung points or yung edges. Ganun. Kasi pag ginamit mo yung vertical, parehas lang na nasa red. Nasa x equals y squared. Pero, pag ganyan, as you can see, iba yung colors ng graph. Iba rin yung graph na inaano niya. So, dito, iba rin yung, magkaibang graph rin yung um, tinatouch niya. So, ito, x equals y squared yung tinatouch niya. Pero pagkadating dito, ano na yung tinatouch niya? X equals 1. X equals 1. So, ayun. So, therefore, horizontal yung gagamitin natin. So, wait lang. X equals 1. Okay? Ngayon, since ito na yung ginagamit natin, so upper limit A, lower limit A to upper limit B. Tapos, yung gagamitin na natin dito is XR, X right minus X left, tapos DY na. So, hanapin natin yung XR, hanapin natin yung XL, X left. Yung X right natin is X equals 1. Tapos, or 1 lang. Tapos, yung X left natin ay Y squared. Y squared. Yan, Y squared. Ayan, paano naman yung limits na A and B? Since dy na to, since dy na to, therefore, yung limits mo nasa y-axis na. And since meron tayong points of intersection na kinuha, di ba? Ito yung kinuha natin. Ito. Yan na yung kinuha natin. Uy, mukhang face. Ang cute. Ha, nag-drawing pad. No? Yan. So, ito yung points of intersection natin. And di ba sabi ko kanina, importante yung points of intersection in determining the limits of dun sa kinukuha mong area.
So, since dy yun, in terms of y-axis naman yung hahanapin nating points. So, therefore, ito, pati ito, yung magiging limits mo. Kasi this one are both in y. And this one are both in x. So, from -1 to 1, yung magiging limits mo. So, from -1 to 1. So, gagamitin natin from -1 to 1. Tapos, yung x right natin would be, oh, x right natin is 1. Oh, x right natin would be 1 minus y squared dx. Okay? 1 minus y, dy pala, hindi dx. dy. Tapos, we have to evaluate this integrand. Magiging itong y. Ito magiging itong y cube over 3. So, ayan, from -1 to 1. Ayan. Ngayon, this one would be 1. This one would be 1 cube over 3 minus, this one would be -1 minus -1 cube over 3. So, ito niyan, magiging itong 1 minus 1/3. And this one would be -1 minus -1/3. So, pwede natin itong gawing 3 over 3 minus 1/3 minus -1 plus 1/3. Ayan. And this one would be 2/3. And ito, pag distribute natin, magiging itong plus 1 minus 1/3. So, pwede natin itong gawing 2/3 plus 3 over 3 minus 1/3. So, magiging itong 2 plus 3 is 5. So, 5 over 3 minus 1/3. So, therefore, yung area niya is 4/3 square unit. So, this is the final answer. Yay! Oh my God. Finally, tapos na. So, ayan. Yan lahat ng ano. Yan lahat ng for plane in rectangular coordinates. So, yan, sige. Ngayon, siguro magbigay na lang ako ng additional notes, ganun. Yung additional notes ko is graph muna. Tapos, to solve for the graphs, pag linear, um, just ano, siguro watch sa YouTube on how to graph a linear function. Pero madali lang naman kasi yung linear function eh. Madali lang yung linear function, di ba? Y equals mx plus b.
So, itong M would be the slope and itong B, dito, yung y-intercept kung saan kung saan ka mag-start ay kung saan mag-start yung yung y. Wait lang, paano ko ba explain to? Kung saan mag-start yung y sa x-axis. So, um, sabi niya, y equals x plus 2. Ganyan. So, ito niyan. So, 1, 2, 3, 4. So, itong 2, since y-intercept yan, mag-start niyan siya dito. Yan. Saan mag-start yung um, kung saan mag-start yung 2. Wait lang. Paano ang hirap explain? Kung saan mag-start yung y sa x-axis yun. So, 2. Tapos, itong x naman, di ba, slope, kung gaano ka laki yung pagtaas niya or pagbaba niya, which is, di ba nga, slope. So, dito, let's say, 1, 2, 3, 4. So, dito, tapos tataas siya ng isa, 1 unit o 1 box. So, tapos 1 box ulit. Tapos 1 box ulit. Ayan, ito. Tapos bababa siya ng 1 box, ganyan. Tapos, gamitan mo lang ng line. O, di ba? So, that is the graph of y equals x plus 2. So, pag sinabi namang y equals 2x plus 2, ibig sabihin lang yan, di ba, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Ganyan. Ibig sabihin, mag-start ka sa 2 ulit, pero aakyat siya ng 2 blocks. 2 blocks. Tapos bababa ito ng 2 blocks. So, 2 blocks. So, ganun. Ganun ko siya ma-describe. Ganun ko ma-describe yung graphing ng linear in an easy way. Ganyan lang. Madali lang naman siya. Tapos, ayan. Tapos, pag quadratic naman, quadratic, unahin mong kunin yung vertex ng parabola, then kunin mo yung points of intersection. And yung points of intersection na to, napaka-importante nito para malaman yung to know the limits. To know the limits. So, pag dx, kunyari sabi niya 0, 1, 2, 4, ganyan. Kunyari ganyan. Therefore, yung limits mo ay 0. Therefore, palitan natin po na. Kunyari dx. Therefore, yung limits mo ay from 0 to 2. Pero, kung sinabi niya namang dy, magsisimula from 1, 4. Okay? So, ano pa ba yung masasabi ko? So, una, graph muna. Tapos, after graphing, determine kung um, determine mo kung vertical strip ba or horizontal strip. Pili ka kung vertical or horizontal strip. Yun. Then, after that, yun, solve. Solve. Tapos, yung
Sinabi kong trick sa ano, solving yung sa limits nandun na dito sa points of intersection, ganyan. Tapos dito pala sa graphing, kung gusto mo pang magpabida, pwede mo rin kunin yung x-intercept and y-intercept. Pag x-intercept, y equals 0. Pag x-intercept, x equals 0. Okay? So, ayun lang. Yun lang so far talaga. Um, ano pa ba? I think wala na. Ayun. So, yun lang. So, thank you. Thank you.